Hello everyone! So for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano mag-order ng birth certificate gamit ang GCash app. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, i-click mo na ang subscribe button pati na rin ang notification bell kasi nag-upload ako dito ng tips at tutorials na pwede nating matutunan at pwede nating magamit. So let's start! So ito yung ating GCash dashboard. So dito sa Explore the app, hanapin natin ang G-Life. So, ito yung logo. I-click lang natin ito. And then, after that, makikita mo dito yung PSA helpline.ph na kung saan pwede na tayong mag-order ng documents from PSA. So, ano nga ba yung mga certificate na yon? So, pwede tayong makakuha dito ng birth certificate, marriage certificate, Senomar, death certificate, at Seno-Death. So, ang una natin gagawin ay i-check lang natin itong dalawang box na to. I confirm at dito yung terms and condition. And then, i-click natin itong continue. After that, dito tayo mapupunta sa terms and condition. Scroll down mo lang hanggang sa baba and then i-click itong I agree. So, ito yung details mo mula sa GCash. Yung birthday, yung first name, middle name, last name, and then tama ba lahat ng ito? So, i-click natin itong yes. This time, gender naman, email address, at saka yung ating mobile number. So, kapag okay na, scroll down mo lang sa pinakababa, and then, i-check ulit natin itong box na I agree the terms and privacy policy and also the additional announcement in the future, and then click submit. So, dito tayo mapupunta sa main menu. Ito yung mga certificates na pwede nating ma-avail sa PSA. So, dito sa birth certificate, pwedeng para sa sarili mo, sa parents, at sa anak. So, mapapansin nyo dito na hindi pwede yung pinsan, kahit kapatid, or apo, or lolo at lola. Tanging yung first family lang, which is parents lang at anak. At napansin ko din dito na hindi din pwede yung asawa or spouse. Sa marriage, ganun din. Sa Senomar, ganun din. Sa Seno-Death, ganun din. Except sa death, tinanggal na yung for myself kasi obviously hindi na pwedeng mag-request kapag patay na. Ang pwede lang i-request is yung Seno-Death ng ibang tao. So, halimbawa, birth certificate yung i-apply natin, and then click natin itong myself. Then, dito sa bandang baba, ito yung mga purpose kung bakit tayo kukuha ng certificate. Pwedeng passport, travel, school requirements, local employment, foreign employment, late registration, marriage, claims, benefits, or loan, and also the others. So, dito sa others, ilalagay lang natin dito, personal copy. So, kapag okay na, scroll down lang natin sa baba. So, paano natin ito marireceive yung ating certificate? Pwede pong PDF download at delivery. So, kapag PDF download, online copy lang yan. Kapag delivery is door-to-door mo pong makukuha. So, dito tayo sa delivery and then tap natin itong next. So, dito tayo sa birth certificate for myself. So, ito yung ating mga details. Ilalagay natin yung ating first name, yung ating middle name, at saka yung ating last name. At dito sa baba, meron ding nakalagay na suffix kung meron kang senior, junior, or mga the third or the second. Then, ilalagay mo yung birthday mo. And then, sa baba, ilalagay yung birth country, yung birth province mo, and then yung birth municipality. Then, dito sa baba, ilalagay mo rin yung iyong father's first name, father's middle name, at saka yung father's last name. Then, suffix. Then, also your mother's first name, mother's middle name, and also mother's
last name. So, ayan, kapag tapos na-fill upan nyo na yung mga details ninyo, i-tap lang natin itong next. Pagkatapos, dito na tayo mapupunta sa delivery address. So, merong nakalagay dito, line 1, line 2, province, municipality, at barangay, and also the zip code. So, make sure na available kapag i-deliver na yung certificate sa lugar ninyo. So, dito sa baba, are you personally the one who will receive the documents or do you want to assign an authorized representative? So, dito, I am the only one who will receive the documents or pwede ding I want to assign an authorized person to receive the documents. So, ibig sabihin nito, hindi ikaw yung magre-receive ng certificate, pero dapat dito siya sa address i-deliver. Dito, sino yung authorized representative, ilalagay nyo lang yung first name, yung middle name, and also the last name, suffix, and also the birthday. So, halimbawa, pwedeng kapatid mo, yung asawa mo, or kung sino yung nandoon sa bahay. So, ayan, kapag tapos na, i-tap lang natin itong next. So, ayan, dito na tayo confirm order, order confirmation. Dapat po, i-double check natin yung mga details before mag-proceed sa payment. So, ito yung sa birth certificate details, sa father's details, mother's details, contact details. So, dito, fees and copies. Nakalagay dito kung ilang kopya at kung magkano yung presyo ng documents. So, nakalagay dito 365 pesos po for birth certificate. And then, click natin itong pay via GCash. So, kailangan po merong sapat na laman yung wallet natin para hindi magkaroon ng problema. Click natin itong pay 365 pesos. So, ayan, hindi ko na ito itatap kasi hindi naman ako mag-o-order ng birth certificate. So, sample lang ito. Kung gusto niyo mag-order, i-proceed nyo lang itong payment na to. And then, ayan, successful na po yung inyong pag-order ng inyong birth certificate sa GCash. Reminder lang po na i-check ninyo yung inyong email kasi meron dong reference number. Yun yung pwede ninyong magamit para na rin ma-check yung in-order ninyo. So, umaabot po ito ng 2 to 3 business days. Depende po sa lugar ninyo. So, yan lang po ang mga tips at paraan kung paano tayo mag-order ng birth certificate gamit ang ating GCash app. So, dito na lang po nagtatapos yung ating video. Sana ay may natutunan kayo. So, kung nagustuhan nyo ang aking video, please don't forget to like, share, comment, and subscribe for more tips and tutorials. Thank you for watching. God bless and bye-bye!